Today is Saturday at nandito nga kami ngayon sa airport dahil kami ay babiyahe patungong Taiwan. Pumila na nga kami sa check-in counter. Cabin size nga lang ang dala ko na luggage, pero dahil ang bigat nito ay sobra sa allowed hand carry, ay kinailangan ko tong i-check-in. Buti na lang at nabilhan ko ito ng cover para hindi masyadong magasgasan. Taipei. Just one. Make sure there's the battery operation inside. Gitna, no? Saka ito sir, may ako na lang. Ito lang po. Ano can carry mo? Ito lang. Wala lang po matitiis sa bagay. Wala. Wala pag po parang buwa yung makeup. Hindi, lalagyan lang po. Double check po ako ng pangalan ba? Dahil mas may nakasalita ng boarding pass for ang bag. After nga namin makapag-check-in, ay pumila na kami sa immigration at sa security check. Ayun, sumakses na sa immigration interview at security check. Let's go! I'm hungry now. Dami tao. Tulog na kami. Kompleto na kaya tayo? Straight from the office to the airport ay hindi na nga ako nakakuha ng time para kumain. Kaya eto, bumili muna kami ng snack pang tawid gutom. Board the aircraft now to the Company group tour kami pero sa ibang kasama ko ay madami pa ding tanong ang immigration officer. Dahil may record na ako ng travel abroad, tinanong lang sa akin yung duration ng stay sa Taiwan. Next po. Magkakasama naman po kayo. Yes, ay, di ko lang. Pinag-add. Thank you po. Thank you. Ang dami. Ay, baba kayo. Yes po. Nakakakunin niyo ng company. Nag-apply ako. OFW na kayo. Kaharap na naman po. 24 days October. Thank you, ma'am. Finally, nakarating din ang Taipei Airport after ng sobrang delayed flight na na-experience namin sa Manila. Pagkatapos nga namin dito sa immigration at security check sa Taiwan, ay agad na namin kinuha ang aming mga luggages.
Kadalasan ko ngang nakikita sa labas ng airport ang mga sumusundo na may dalang placard. Dito nga pala sa airport ay pwede kayong magpapalit ng currency at kumuha din ng pocket wifi or wifi SIM card. Mga 7 PM na nga ng gabi nang makalabas kami ng airport. Agad nga kaming sumakay sa tour bus namin. Pagkatapos ay kumain na din kami ng dinner. At dumiretso na din sa aming hotel. Initially, at 4 PM, meron na sana kaming first destination at yun ay sa Taipei 101. That's because between 1949 at that time, Taiwan, we don't have history. Ever since Dutchmen, they control Taiwan, Nilo eruption, and then form Taipei Basin. We have 3 basins in Taiwan: Taipei Basin, Nantou Basin, and Taichung Basin. That's because we have 5 mountain ranges, and here is Hsinchu. Hsinchu is the Liufu theme park. Okay, later I will introduce you, because once we arrive there, I hope you, Erica, the bus too, he will leave you go first, and then I buy the ticket, because they have some. We need to take some time, but we have then it's full of the volcano or the hot spring, and then this is the that's Mukata. Aming first destination ay dito sa Liufu Village. Ito ay isang uri ng theme park na meron na ding safari at water park. Sa entrance pa nga lang ay masasabi ko na sobrang lawak ng theme park na ito. Near the entrance ay marami kayong makikita ng mga spots kung saan pwede kayong mag-take ng pictures. Ang first spot ay dito sa parang lagoon or pond view nila. Ang second naman ay dito sa mga big animal statues nila. Ang third naman ay dito sa entrance ng tinatawag nila na African Safari. Makikita nyo nga dito ay para siyang dalawang pangil. Pagpasok nga sa African Safari ay huwag din kalimutang magpicture dito sa mga meerkats.
Ang unang atraksyon nga na makikita dito ay itong si Brother Gorilla. Haha. Ang second naman ay itong si Black Bear, kaya lang nagtago ata siya. Sasakay nga kami dito sa train para mag-ikot dito sa African Safari. Napaaga ata yung dating namin, wala pa yung staff ng train. Sila baka baka.右手边3只白犀牛宝宝，它们都还不到10岁哦。它们虽然叫白犀牛，但它们身上一点也不白，它们身上的颜色是铁灰色的。它们很喜欢玩泥巴，因为泥巴可以驱除它们的。它们很喜欢玩泥巴，因为泥巴可以驱除它们身上的寄生虫，还有隔热。Walang araw, no? Hindi ba yun lumalabas dyan? Wala parang masama tingin niyo. Oo nga. Lumalabas sila dyan, no? Kasi yung mga paa. Ay, ito, Newton? Ay, Newton? Imported na kalabaw. 它的下巴有深色布的满在脸上下许多的羽毛。 Oo nga, lumalabas nga sila. Buti hindi nakahabol. Ang daming rhino. 现在看一下右手边犀牛家族，刚刚看他们的小宝宝，现在看他们的爸爸和他的妈妈。我可能就是很分享的几只白犀牛，爸爸刚刚看看大宝宝摇一起在跳。在各位数的过程中，看一下右手边第一棵树上，我们挂了轮胎、足球车水桶。那这个不是装的衣服哦，这是我们精心为他们设计的玩具。 我们会在轮胎、扶手里面放一些精料，像是小朋友爱吃的巧克力一样。而犀牛就会用犀牛角去顶撞轮胎。 Ay, oo. May leader ng bibe doon. May tour din sila. Ito may meeting. May stand-up din sila. 或是瀑布来去打磨它们的形状，达到成自己喜欢的样子。所以每只犀牛角都长得不一样。Hindi, may team breakfast sila. Team breakfast.
Cute oh, yung maliliit. 这个一般会特色的就是比较美的，然后还有的是很油脂，有时候白色会大数量的，然后很大部分就是就算好看的，因为都在那做嘛。热的羽毛，所以那天呢是可以把2个哦。有手机跟相机的朋友准备好，左手左前方出现的是正在拍片的孔雀呢。那左手边有个防护油的洞穴，就是统统有珠的大本营。刚刚说到有珠白天才到处乱跑，晚上才回到自己的洞穴中呢。 Ang sinunod naman namin puntahan ay itong Arabian Kingdom. Mukhang nandito yata si Aladdin. Ang isa sa rides dito ay itong flying horse. Grabe ang rides na to. Ang tawag dito ay Ring of Fire. I-upside down niya talaga yung world mo. Kasi iikot ka ng 360 degree. Pagkatapos ay nagtungo naman kami sa South Pacific. Grabe naman tong rides na to. Akala ko sisiw lang siya. Mukha lang siyang pambata pero nakakahilo din pala. Ang tawag nila dito ay Mighty Mountain Fume Adventure, kung saan ang taas nga ay katumbas ng 3-story. Pag sumakay nga dito, pagbagsak ay talagang basang-basa. Tapos ito, boat siya na hindi mo na kailangan magsagwan. Chill ride lang siya. Kaya lang, natakot kami kasi may nakita kaming ahas dun sa tubig. After sa South Pacific, ay ito naman ang pinakalas namin pupuntahan, ang Wild West. Dito naman sa Wild West, nandito yung tinatawag na Draft Tower. At nandito din yung isang mataas na roller coaster. Iniwasan ko ngang sumakay ng mga extreme rides. Kaya eto talagang pasyal lang at lakad-lakad lang dito sa amusement park. Ang sunod naman pupuntahan ay sa gawaan ng pineapple cake. Hindi ko na nakuhaan ng video habang gumagawa kami ng pineapple cake kasi nga kailangan panitilihin malinis ang kamay. Bawat isa sa amin ay merong tigta-3 shape ng pineapple cake na ginawa. Pagkatapos ay ipipick up namin ito kapag nailuto na nila. Ang pineapple cake nga ay isa sa delicacies na sikat dito sa Taiwan. Pagkatapos nga namin sa paggawa ng pineapple cake, ay namili na din kami dito ng mga pasalubong na iuuwi namin sa Pinas at napakarami talagang pagpipilian. Aside from pineapple cake, isa din sa sikat sa kanila na sinasabi nilang masarap ay ang taro cake. Bago ka nga mamili ng mga bibilhin mo, ay meron naman silang mga pre-taste para matikman mo ang lasa ng bawat cake or crackers na bibili nyo. What is it?
Ang sunod naman naming pinuntahan ay ang Taipei 101. Ito yung kanilang skyscraper dito sa Taiwan. Ano daw? Tapos, ito nga palang elevator dito ay nakasama sa Guinness Book of Record sa isa sa pinakamabilis na elevator. Dahil nga umuulan, hindi kami nakapunta sa skydeck. Kaya dito lang kami sa inside viewing. Kaya lang, malabo yung view kasi nga maulap. Pero kitang-kita mo pa rin ang whole city of Taipei. Tapos ito naman yung tinatawag nilang Chun Mass Dumper, kung saan inilagay nila noong itinayo itong Taipei 101 bilang protection kapag nagkaroon ng lindol. The luxurious CR. Ngayon. Ang isa siguro na hindi ko din talaga makakalimutan dito sa Taiwan ay yung experience namin pagdating sa pagkain. From breakfast buffet sa hotel, tapos nag-lunch. Pero eto, nandito na naman, unlimited meals na naman. Di ko na kaya mag-meal. Di ko na malolo, no? Kasi syempre dito yung authentic. At ang last stop namin for the day ay sa Ximending Night Market. Para itong Shibuya ng Taiwan. Kung nais niyong bumili ng mga pasalubong, maraming mabibili dito sa Ximending. Isa nga sa pasalubong na binili ko ay mochi. At ang isa din sa masarap dito ay ang kanilang nougat cracker. Sikat din dito yung kanilang dried strawberry.
get one free. This one 60 each. Okay. Marami din ditong mga pagpipiliang souvenirs at keychain. Ito, 40 lang. Dito nga pala sa Taiwan, yung kanilang bus driver ay kailangan nang matapos yung shift bago mag 8 p.m. Kaya naman, hinatid na kami sa hotel. And after 8 p.m., it's up to us na kung lalabas kami. At eto, na-curious lang kami sa 7-Eleven dito kasi napapanood din namin sa vlog yung tungkol sa 7-Eleven abroad. So tara, mag-check tayo kung ano bang meron sa 7-Eleven dito sa Taipei.
dito natatapos ang Taiwan Part 1. Samahan niyo ulit ako sa aking next video, ang Weekend in Taiwan Part 2. Let's manifest to travel more places without worrying about work. Happy weekend!